Naman po tayo dito sa ating topic patungkol po dito kay General Torre na kung saan meron nga po na-discover itong si General Torre patungkol po dito sa mga sabungero na sinasabi nga po na nasa ano daw po nasa Taal. Okay, eto. Sabi nga ni General Torre, parang hindi lang doon. Nagulat ako nung sinabi ni General Torre 'yon. Ibig sabihin meron pa daw pong ibang meron pa daw pong ibang area. Ayan. So eto pe-play ko po. Ito. Re-reaction na natin. Sir, can you confirm na yung sinabi po ni SOJ na may 15 na police na under restrictive custody in relation to their alleged involvement po dun sa missing Sabongero case? Yes, we have placed several personnel under restrictive custody pending the investigation on the missing Sabongeros. That we can confirm. And we have partnered with NAPOLCOM for the in-depth investigation of this case to ensure transparency and impartiality, and to ensure that really the ends of justice will be achieved. Are they here, sir, in Camp Crame? Yes, they are in Camp Crame. Last question, ano po yung pinakamataas na rango dun sa 15 na? Lieutenant Colonel. Lieutenant. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Next. Mr. Jude Veneracion of GMA. Magandang po. Sir, yung si alias Totoy daw, yung story ito ng last week, may nasubmit na daw sa PNP ng mga petty cash vouchers. Ang sinasabi niyang petty cash voucher is part of the attachment of his affidavit submitted to the DOJ now. Considering that this is now already under preliminary investigation under the DOJ at talaga sa SOJ on top of this, I would defer the answering to those details kay SOJ na lang. Kasi para sigurado tayo na iisa ang kumpas at makukuha nyo rin ang latest na developments kasi sigurado ako mas mabilis ngayon ang pasok ng information sa DOJ because they are already leading the preliminary investigation and the PNP is just one of the information providers. Yung po bang mga names doon sa petty cash vouchers, same din nung mga 15 police officers? Hindi lahat, hindi perfect ang matching, no? Hindi perfect ang matching kasi yung 15 naman na names ay iba-ibang sources noon, hindi lang yung petty cash vouchers, no? So, hindi eksakto ang names na match, pero marami doon ay pareho. Match po. Doon po ba sa last na lang po sa akin, yung sa 15 po ba, ano ang participation nitong mga to kung maaari lang? Well, yan ay subject ngayon ng investigation. Yan ay subject ng investigation, both administrative and criminal investigation. So, hindi ko naman pwedeng pangunahan siguro, pagpapasensya nyo, hindi ko mapangunahan kung ano maging resulta ng investigation na to. In the interest of fair play, bigyan natin sila ng pagkakataon din na sagutin yung mga reklamo laban sa kanila. Pero isa ang sigurado rito, hindi namin sila bibigyan ng luwag, hindi namin sila bibigyan ng puwang na paglaruan ng ating hustisya. Yes, ma'am, go ahead. Sir, itong 15 po ba, identified ni alias Totoy dun sa affidavit niya po? Yes. Can you confirm din, sir, na nasa ilalim ng protection po ninyo si alias Totoy, kaya po ng sinabi po ng DOJ, sir? Well, si Totoy kasi matagal na sa amin na nagbibigay ng statement. Kami actually kumuha ng statement yan. Ibinigay months before, okay? Siyempre, we have to put it under wraps to ensure na hindi ma-preempt ang aming mga moves. Kaya kami nakakuha ng voluminous evidence dahil medyo under the radar ang pagkuha namin ng mga information na yan. Nag-follow up kami para masiguradong matibay ang kaso. So, sa ngayon, ang lahat ng mga information na yan ay nakasubmit na sa DOJ for their preliminary investigation. So, maghintay na lang tayo kung ano ang magiging resulta niyan. So, as for kay Totoy naman, si Totoy ay binibigyan namin ng nasa protective custody namin siya.
sa ngayon, but he is already applying for the Witness Protection Program dahil pag siya ay nag-qualify, ito-turn over namin siya sa DOJ. Sa ngayon naman ay madali na yun at nasa kay SOJ na nga ang final say dyan sa kanyang protection. Last on my answer, yung pamilya ng ilang nawawalang sabungero, nasa CIDG po last Friday, at ang panawagan po nila sa PNP, sisirin na po yung kung saan man tinapon sa Taalik. Ano pong latest po dito sa panig ng PNP? Actually, yung plan na yan para masisid ang mga katawan na yan ay hindi lang naman sa Taal ang information na hindi lang naman based on our information, hindi naman sa Taal ang disposal, no? Hindi lang sa lake ang disposal. May mga areas pa. At yan naman ay mga ini-examine na namin. Hindi lang natin pinipreempt para to preclude yung you know, alam mo na yung ma-preclude yung pag may mga tao apektado dyan gagawa rin siyempre ng paraan yan na ipigilin ang efforts ng police. Thank you very much, ma'am. We will proceed with Mr. Ayun, Alfred. di ba? Kagandaan no, na itong si si alias Totoy ay meron ng proteksyon mula po sa PNP. Kahit papaano'y binabantayan. At yung pong nabanggit nga ni General Torre na hindi lang doon sa Taalik ang disposal. Imagine niyo na lang po kung gaano po kahirap ang pinagdaanan nitong ating mga kababayan na mga sabungero sa kamay po nitong mga sinasabing mga suspect o person of interest na ito. 'Di ba? Ako ilang beses ko na itong sinabi na kung meron man silang nagawang kasalanan, kung sila po ay nantyope, nandaya, 'di ba? Namirata ng kanilang namirata ng kanilang mga video, kanilang mga website, 'di ba? Pero hindi po talaga ito katanggap-tanggap na gano'n na mangyari. Kasi natin 'to yung mga ganito pong galawang Duterte 'to 'di ba? Galawang Duterte yung katulad nga nun EJK, 'di ba? Inutos ni Digong na kung pwede yung mga tao na meron pong kinalaman sa sistema ng pulburon, 'di ba? Na lang, ayaan na lang daw naman laban. Kumbaga ayaan na lang daw na para magurgur na lang para hindi na sumikip sa mga kulungan. 'Di ba? Hindi po 'yan na makatao hindi po 'yan katanggap-tanggap talaga. 'Di ba? Ngayon, yung mga nangyari noon na EJK, tapos dito po sa 34 na sabungero. Ito yung alam niyo yung hindi to makakalimutan ng mga Pilipino sa kapanahunan ni Digong to. Biruin nyo yung iniisip natin Taal Lake lang. Tapos malalaman natin hindi lang pala doon, meron pang iba. Sana nga lang talaga hindi po ito maligpit o hindi po ito malinis. Mapuntahan ng mga gumawa. At 'di ba, kunwari lang meron silang pinaglagyan doon sa Bulacan. Kasi doon sa amin sa San Jose del Monte, marami doon. Mga mga doon nilalagay. Kunwari binaon doon sa San Jose del Monte. Tapos natandaan ng mga gumawa, pinuntahan ngayon. Gabi pinuntahan doon, tapos hinukay. Tapos dinala naman sa ibang lugar. 'Di ba? Sana nga lang hindi ito malinis ng mga gumagawa kasi dapat mapabilisan ng aksyon para po talagang yung hustisya ng ating mga kababayan hindi po ma-delay kasi 'di ba na-delay na nga ng ilang taon 4 na taon o 5 taon yung iba, 'di ba? Yun yung pinakahangarin lang naman natin dito, malaman ng katotohanan, lumabas ang katotohanan patungkol po sa ating mga kababayan na sabungero. Ngayon, nung nalaman ko na, naku, hindi lang pala sa Taal Lake. Parang alam niyo yung,
ano po talaga to, kumbaga meron talagang isang malaking grupo na tumatrabaho ng ganito na sa tingin ko ay merong kinalaman itong si Digong. Bakit? Kasi si Digong ang presidente. Kayang-kaya niyang ipahinto ang mga saklaw ng gobyerno na mga ahensya o kung ano mga gawain. Katulad niyan yung isabong saklaw ng gobyerno under the PAGCOR, under etong sa pamumuno ng sino ba to, si Alexander Balutan ba? Hindi ito si kalaban ni ni Bato de la Rosa Nakalimutan ko pangalan ng isang pumalit na na PCSO. Kayang-kaya nilang pahintuyan yung babae, yung pumalit na PCSO. Kayang-kaya nilang pahintuyan. Ngayon, sabi ng babae nga PCSO director o manager o kung basta yung siya yung namamahala sa PCSO. Hindi nga daw nila ito mapahinto. Kasi, paano nila mapapahinto kung hindi nga pinapahinto ni Digong? Nangyayari na nga yung mga sasabungero. May nangyayari na. Nung mga time na yun, wala pa namang wala pa namang kumbaga yung merong nawalang 5. 'Di ba? Yun nga may mawalang isa nakakaalarma na 'Di ba si Jovelyn Galieno nawala noon sa Palawan? Nakakabahala na 'yun. Dahil isang estudyante nagpa-part-time job, nawala na lang na parang bula. Ngayon, dito sa mga sabungero, 5. Diba? Kung yan po, meron palang nawalang 1, 2, 3, pinahinto na kagad ni Digong ang isabong. Kahit na sinasabing milyon-milyon ang kinikita ng gobyerno. Diba? Tapos ang problema, hindi na aabot ng 34. Kaya lang, hanggang matapos ang termino ni Digong, hindi niya pinahinto. Si PBBM pa ang nagpahinto. Si PBBM pa ang nagban. At dineklara nga pong etong isabong ay illegal. Diba? So, etong po na ito. Oy, Kuya Patrick Lopez, shoutout po so, etong na ito, etong pangyayari na ito sa mga sabungero. Kayang-kayang ipahinto ni Digong. Kayang-kayang pigilan ni Digong. Kaya lang hindi niya ginawa. Ngayon, ano ba ang kapalit? Kung bakit hindi niya ito pinahinto? Kung bakit hindi magawang ipatigil ni Digong ang isabong? Kung tutusin, binaon naman niya tayo sa utang. Sabi niya, malaki ang maitutulong ng isabong na ito sa ating bansa. Sa tax na binabayaran. Malaki daw ang maitutulong nito sa gobyerno. Sa pandemya, sa pagsagot sa mga pangangailangan ng pandemya. Kung malaki pala na itulong niya, bakit nabaon pa tayo ng 7 trilyon na utang? Diba, kita nyo kung saan pala inilagay, hindi lang sa Taal Lake. Diba, sino ang naglilinis ng gusot na ginawa ni Digong? Si PBBM. Sino ang naglilinis ng mga problema na iniwanan ni Digong? Si PBBM. Tapos si PBBM pa sasabihan ng weak, tamad, bangag. Parang mas bangag yung mga nasa gobyerno ni Digong Diba? Kaya ito, Kuya Patrick, shoutout sa'yo. Malaki matutulong sa bulsa ni Digong. Baka nga. Baka merong malaking dahilan. Baka sa sobrang laki, pumutok na bulsa ni Digong. Kaya maraming pambayad kay Kaufman. Kaya hindi maiwan-iwanan na, kaya hindi kumbaga, alam niyo yung napakaraming pambayad sa mga abogado. Biruin niyo si Sara Duterte. Wala daw siyang kasalanan, hindi daw siya nangurakot. Pero 16 ang abogado.
Diba? Kaya nga, baka nga, malaki po ang naitulong sa bulsa ni Digong. Pero sa bulsa ng mga Pilipino, ang laking perwisyo. Nawalan pa sila ng mga mahal sa buhay. Diba po? Kaya itong malaman-laman natin na itong mga sabongero nasa Taal Lake, humantong ang kanilang kumbaga buhay doon sa Taal Lake. Hindi na nga po natin na kumbaga parang napakasakit sa dibdib bilang tayo mga Pilipino na malaman natin na yung mga kababayan natin ganun lang sinapit. Tapos malalaman pa natin na hindi lang pala doon sa Taal Lake, marami pang iba't ibang lugar. Diba? Kaya mabuti na lamang talaga si General Torre ang ating PNP chief. Dahil ang ating PNP chief, nako hindi po talaga ito mababayaran. Prinsipyo, dignidad, dangal nito. Hindi mo walang kapalit to na wala tong kapalit na halaga ang ginagawang pagseserbisyo sa mga Pilipino nito. Mas tatanggapin pa ni General Torre ang medalya. Medalya kaysa po sa pera. Yan ang nakita natin na kaugalian ni General Torre. Yung kanyang puso para sa pagpapatupad ng batas ay talagang yan po ang kanyang pinaninindigan. Kaya nagkaroon ng lakas ng loob etong si alias Totoy na lumabas. Sumuko. Makipagtulungan sa mga otoridad dahil may General Torre. Pero kung hindi siguro si General Torre ang naging PNP chief, tapos yun pala sikretong may koneksyon sa mga mastermind sa nangyari sa 34 na sabongero. Tingin ko baka itong si alias Totoy nasa Portugal na o Amerika na. Dahil nga po mananahimik na lang. Dahil alam niya kahit na lumabas siya at magsalita siya laban sa kung sino man ang mastermind, wala mangyayari. Bakit? Malawak ang malawak ang galamay, malawak ang sakop nitong sinasabi nga po niya na mastermind. Dahil nga daw po kahit hanggang sa Supreme Court, sabi nga ni Sec Boying malakas daw, di ba? Pero meron akong ibang vlog patungkol diyan. Sa ibang vlog na lang natin, meron ako napansin dito kay alias Totoy. Sa susunod ko po na vlog na lang isasabihin sa inyo. Mapapanood nyo po yan siguro bukas, iba-vlog ko. Meron ako napansin kay alias Totoy pero na lang muna. Sa akin na lang muna, sa sa susunod na lang. Next vlog na lang po 'yon. 'Di ba? Kaya dapat lang talaga na etong si Digong mabulok doon sa ICC, sa detention center doon at mamayat, maging butot balat na doon kasi deserve niya yun. Hindi naman tayo may gusto nun hindi ko naman ginusto yun, hindi niyo naman ginusto yun, wala naman may gusto nun siya may gusto nun diba? Kung hindi niya ginawa yung mga EJK at yung mga paglapastangan sa karapatang pantao ng ating mga kababayan, baka ngayon nandun siya sa bahay niya sa Davao, hindi binebenta ni pangalan ng asawa ni Hanilet. Hindi binebenta ni Hanilet at hindi tawag dito, nagkukuya-kuya-kuy siya doon sa kanyang tumba-tumba na upuan. Sana makulong na yung mastermind sa mga sabongero. O nga po, sana nga po. Next vlog ko po yung aking napansin dito kay alias Totoy. Antabayanan nyo na lang po. I-upload ko bukas. So sana nga po makuha na ang matagal na pong hinahanap, minimithi na hustisya ng ating mga kababayan sa bungero. Sana nga po talaga. At tayo'y malaki tiwala natin kay PBBM, malaki tiwala natin kay General Torre, kay Sec Boying, diba? Tayo po'y naniniwala na may hustisya pa rin naman po dito sa Pilipinas. Di baling mabagal, di baling usad pagong, di baling talagang masalimot. Pero ang importante po, di ba?
merong mga tao na lumalabas, nakukonsensya sa kanilang mga ginawa, nakukonsensya sa kanilang mga kasalanan, at nagiging daan po para makamit ang hustisya sa ating mga kababayan. Yan po ang importante. Diba? Kahit papaano meron pa rin pong mga takot sa Diyos ang ilan po sa ating mga kababayan na kumbaga siguro sinusurot sila ng konsensya, di ba? O hiling din ni Digong na kunin siya ng ICC. O pero sinisisi nila si PBBM. Tama, di ba? Sabi nga ni Digong dun sa Quadcom yata 'yon. Bilisan ninyo, parang ganoon, make it pass, di ba? Anuin nyo na ako, litisin nyo na ako. O, ayun, kinuha siya ng ICC. O, pagkakawa ng ICC, galit na galit yung mga DDS kay BBM. Hindi naman si BBM nag-request nun. Si Digong naman. Diba? Kaya talagang ito pong mga taong ito, wala kang paglalagyan dito. Kaya may gawin kang mabuti, kaya may gawin kang kumbaga makakabuti sa mga Pilipino, kaya may gawin kang kagandahan ng ugali, kaya makisama ka na makisama. May masasabi ang mga kumag na yan, mga DDS na yan, kasi nga, diba, wala sila sa kapangyarihan. Gustong-gusto nilang makabalik sa kapangyarihan. Gustong-gusto nilang maagaw ang kapangyarihan kay PBBM. Kaya lang, diba, si PBBM kasi, OG na to Natuto na to sa kanyang tatay. Ito yung mga original at mga talagang kumbaga sa manok na hindi ko masabi, basta yung alam niyo na yon, yung manok na yon, yung chicken na yon, kumbaga ito veterans na to si PBBM, veterans na yan sila Digong pang lang yan, pang Davao lang naman niya si Digong si PBBM naging senador na yan. Kaya yan na OG, hindi nila talaga kakayanin. Lulugain sila dyan. Kay BBM, hindi nila kakayanin ng abilidad niya, ng talino niyan. Hindi nila makakaya ang ginagawa ni BBM na pagtatrabaho. Actually, yung ginagawa ngayon ni PBBM, malayong-malayo kay Digong. Si Digong, wala. Puro bunganga, puro forma, puro pagmumura lang. Hindi katulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nakikita natin ang pagtatrabaho, nakikita natin ang mga ginagawa na kabutihan sa mga magsasaka. Neto lang, kanina lang nakita ko balita, 53 million na utang ng mga magsasaka binayaran. Si Digong, ginawa ni Digong sa mga magsasaka? Pinahirapan. Yung rice tarification law, pahirap sa mga magsasaka yan. Perwisyo sa mga Pilipino sa halip na bumabang presyo ng bigas. Lalo pang tumaas. Ang daming accomplishment ni PBBM, tama po. Kung accomplishment lang ang pag-uusapan, walang-wala yung 6 na taon ni Digong sa 3 taon ni BBM. 3 taon pa lang yan Kaya sana nga po talaga si PBBM na ang makapagbigay ng hustisya dito sa mga kababayan nating sabungero. Biruin nyo, kailangan pa na isang BBM maging presidente para lang mabigyan ng hustisya tong mga sabungero na to. Kay Digong nagsimula, hindi niya nagawang bigyan ng hustisya. Sabi nila Digong lang ang malakas, Duterte lang ang malakas. Pero kaso ng mga sabungero hindi nabigyan ng hustisya. At least dito kay PBBM, di ba? Nilagay ni PBBM si General Torre sa PNP. Nagkaroon ng kumpiyansa ngayon yung alias Totoy na lumabas. Kasi sabi nga niya, yun daw mastermind, hindi daw kayang bayaran si General Torre. Totoo yun. Si Digong at si Kibulok binubulok ngayon sa kulungan Si Digong ang inutang pero walang matinong proyekto. Si Digong ang laki ng utang, di ba? Pero walang yung build niya, walang kwenta. Yung kanyang mga flood control program, walang kwenta. Tapos pag bumaay, sisisi kay PBBM. Yung mga flood control ni PBBM, nito lang naman mga nagsimula nung naging presidente siya. After pa ng 1 year, saka pa lang naman siya makakapag ng mga plano dyan. Dahil si PBBM kakaupo lang. Pero kapag nagbaha sa Metro Manila, kay BBM sisisi.
Kita nyo kung gaano kabobo yung mga yan. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po ha, thank you po.